Salamat kayo sa atong tigpaila. Angayan ko kayo magpastor imong tingog, Brad. So salamat kayo niya. Salamat kayo. Nakita nako si Carla. Where's Carla? Ano sa apelyido ni mo, day? Okay, madili na siya Navarro, no? Salamat sa inyo. Manindog ta. Di ta maglangan akong giisip nga pribilehiyo ang makadala sa mensahe ug akong pag-ampo nga dili lang unta ni madunggan ninyo kundi ang Holy Spirit magpahimutang ani sa inyong kasing-kasing nga mutubag sa pangutana sa imong mga desire or pangutana sa imong kinabuhi as a Christian o kung dili pa ka anak sa Ginoo karong gabi una maunta ni ang gabi sa imong kaluwasan. Let's pray. Lord, salamat kayo sa imong pulong. Salamat sa imong grasya, Ginoo. Salamat kayo sa Holy Spirit nga imong gihatag. Pag-ampo ko, Lord, nga ikaw maghatag nini nga mensahe sa imong katawhan alang, Ginoo, sa imong pagdaig sa imong kahimayaan ug alang sa kadaugan, Ginoo, sa imong buluhaton tudlo imi. And I know na kinahanglan may paglimpyo. Salamat sa dugo ni Christ. Tanan, Ginoo. Wow, what a blessing. Nga imong gi-provide ang tanan alang kanamo. In Jesus' name I pray. Amen. Remain standing as we read our text in Romans 5 verse number 5. Diri lang atong text, daghan tag basahon karon but we'll use this as our text. Romans 5 verse number 5. I want you to read with me. Ready, go. And hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Thank you. Manglingkod mo, the love of God. Manglingkod mo, the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. First, diha sa Romans 8:31, naingon dire, God is for us. If God is for us, who can be against us? So, ang Dios dili ka kontra sa Dios. Dili nato kontra ang Dios. Dili ka kaaway sa Dios. God is for you. He is on your side. So, naa siya sa dili nato isipon nga kaaway ang Dios. Kung wala pa ka diha sa Ginoo, nagingon ng Biblia, anak ka sa yawa, kaaway ka sa Dios, wa kay apil sa Dios. Pero the fact nga ikaw buhi pa karon, gitagaan ka sa Ginoo og kahigayunan. Nga sa imong kahimtang nga anak ka sa yawa, wala kay apil sa Dios, Gentile ka, without God and without hope. Tungod kay buhi pa ka, nagpasabot ka na nga gituyhad pa sa Dios ang iyang kaluoy niya nimo nga mahimo kang iyang pinalangga nga anak. So if God is nadawat na nimo si Jesus Christ, if you have trusted Him as your Savior, then kanang dawatan ni o timan ini nga ang Dios is for us. God is for you. He is not against you. He is on your side. And then, there is a verse number 37, Romans 8:37. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that love us. Nothing can separate us from the love of God. And siya, I am persuaded that neither death, life, angels, principalities, nor power, nor things present, nor things to come, height, depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. So God loves you so much. Nya ka nang gugma sa Ginoo, siya walay makapahimulag ana. Gani sa wala pa ang kalibutan, gihigugma ka na sa Dios. Kailan gud nagud siya nimo. Ang foreknowledge niya nakailan na nimo. Nahibalo na siya. And He loves you for eternity. So, what an assurance, what a blessing nga ingana ang pag-atiman o ang gugma sa Dios
sa imong kinabuhi o sa akong kinabuhi. He is not against me, He is not against you. He is on my side, He wants to help me. Then, He loves me so much nga dili na maundang ang iyang paghigugma na to. Muna nga kung magpakasala ta, Christian, kung magkinabuhi sa sala, sakitan kayo ang Dios. Kay gihigugma man kaniya. Kung kanabitawong tao nga naibalo nimo, nagkadik-adik, nagkinabuhi sa immorality, pero wa ka kaila niya, dili ka related niya, di ka connected niya, he's not, that somebody is not your friend, is not your relative, that a member of your family. Tingali, masayangan ka sa iyang kinabuhi, pagkasayang kayo sa iyang kinabuhi. Pero, dili kay ka personally nga masakitan, no? Kay, wa maki-appeal niya, di maka-related niya. Pero kung imo ng anak, na, pagkasakit kayo, anak. Kung imo ng anak nahulog sa immoralidad, kung imo ng anak nga napriso, na-adik, kung imo ng anak nga nadakpan, kay puser, kung imo ng anak nahubog, na nabangga, kuy, pagkasakit kayo na. Ano man, gihigugma man nimo. So, ang Diyos usab, kay nahigugma siya nato, sakitan kayo siya kung magkinabuhi ta sa sala, kay kitanaw na sa Ginoo nga kanang personal niya. Nga it's a personal attack niya sa iyang family. Gihigugma man ta niya. Unya, nagpasabot sad na nga, because God knows and He is concerned nga ang atong sala muhatag yun og kaalautan nato ug dili siya gusto nga madaot ta, dili gusto niya nga ma-destroy ta, mao na nga sakitan siya. So kung wala lang nahigugma ang Ginoo nato, pasagdan ta niya. Siya masakitan kung sa itabo nato. Pero nahigugma man siya. Mga dubli ang sakit nga bation sa Father ni Jesus Christ kung nagkinabuhi ka sa sala because He loves you. Ibalo siya nga dunay consequences ang sala sa imong kinabuhi. But salamat sa Dios, He still loves us and He is for us. Then there is atong text, Romans 5 verse 5, and hope make it not ashamed because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. Nawara, dili lang ang Ginoo niingon nga I love you, but of course He proved that love. Gihuwad sa Ginoo ang iyang gugma sa makasasala nga kalibutan, sa tanan nga tao, sa dihang namatay siya dito sa cross. Gihuwad gid niya. Ang kapungot sa Dios, giinom niya tanan. Nga to the bottom gyud. Apil na tong mga laug-laug. Nang pait na kayo, uminom kag kape. Ngaway asukar, pait kayo. Kanang brewed coffee, labi na ng mga ilalom na, pait gyud na. Sa diyang giinom sa Ginoo ang kupa. Nagpasabot ang kupa sa kapungot sa amahan sa sala. Ang iyang indignation, ang iyang judgment sa sala. Wala nga gitunga lang sa Ginoo, gihurot gid na tanan. O gihuwad sa Father ang iyang gugma sa tanang tao ining kalibutana. When Jesus shed His blood on the cross. Gihuwad niya, grabe nga paghuwad gyud. Wala gyud gi-reserve sa Ginoo. Una ingon ang Bible nga wala gihikaw sa Dios ang iyang anak. He shed His blood. Gihuwad gid niya tanan. Grabe gid nga paghigugma. Munang pagkadako gid kaayo nga panilngunon sa Dios sa tao. Human nga gihuwad sa Dios ang iyang gugma nimo. Unya gisultihan pagyud ka. Pero gisalikway nimo. Ang gugma sa Ginoo. Nigatubang nimo sa hukom. Wa gyud kay ikapangulipas. Gihuwad na gud niya. Dili lang nga gihuwad niya, pasuro ako kahibalo. Gisultihan ka. Unya, naapadyog ka nagtrabaho sa SLB. Unya, pagkanindot sa inyong simbahan, absag-asa nga tanawon, nindot, bisan pa sa Casillas, nindot, ang kanta, nindot, taran. Unya,
atik-atik lang da ikaw, wa da ka tinuod gyud ni dawat ni Christ. Wa nagyoy kay ikasulti pa. Oh, siguro hagid nyo kay kung daghan ang gihatag sa Dios, daghan man pug ipaningil ang Ginoo. Oh, so gihuwad niya ang iyang love sa makasasala nga tao. Apan dinhi asa ni gihuwad ang iyang gugma. Dili sa mga makasasala nga tao, kundi ang gugma dinhi sa atong text verse number 5, gihuwad niya ang iyang gugma for the second time. First, when He died on the cross for you, para tos tanan. Pero this time, it's only for a specific group of people. And who are these people? Katong midawat ni Jesus Christ. Katong misalig niya. O kung sa gihuwad sa Ginoo, insya, the love of God, gihuwad niya diya sa imong kasing-kasing. Now, giunsa niya paghuwad ang iyang gugma diya sa imong kasing-kasing. Karon ikaw nga misalig ni Christ. Giunsa niya paghuwad iyang gugma sa makasalang kalibutan. Namatay siya dito sa krus. Pero ikaw nga misalig kang Christ, giunsa niya paghuwad ang iyang gugma diya nimo. Ingon diri, by the Holy Ghost, which is given unto us. Wow, mga igsoon, na ako nasabtan nga ni mao ni. Kini yung Holy Spirit nga nipuyo diya sa imong kasing-kasing. Mao di ay di ang paghuwad sa Ginoo sa iyang gugma diya nimo, ingon nga iyang believer. That means God said, I love you, I love you, I love you. I love you so much. Nga gipapuyo nako, gihuwad, wala siya miingog, gibutangan yan eh. Oh, wala siya ingon nga, oh, in other text, ingon siya, gipatik na, because ang word gipatik, nagpasabot na og certainty, baka di gid mawala. But here, ang pulong diri is shed, that means, gihurot giniag huwad. Oh, giunsa niya paghuwad? Ang Holy Spirit. Pinaagi sa pagpapuyo sa Holy Spirit diha sa imong kasing-kasing. That's the love of God. That mean, kung anak ka sa Dios, twice niyang gipakita o gihuwad ang iyang gugma. When He died on the cross, and when He placed, when you are indwelled by His Holy Spirit. Now, the message tonight is this: the Holy Spirit in our lives, or the Holy Spirit. Now, unsa man para unsa man ning Holy Spirit nga gibutang sa Ginoo diri sa atong kasing-kasing. In the book of Acts, there's a group of Christians in Ephesus nga at first wala sila nahibalo who is the Holy Spirit. No, sila nadawat na ba niyo ang Holy Spirit? Wala magaling may kahibalo kinsa nang Holy Spirit. Tiyon mo na? Oh. So, Paul prayed on them and they received the Holy Ghost. How about you? Do you have the Holy Spirit? The Holy Spirit inside us, naghatag ni siya og kasiguruhan or assurance. Assurance. No. Ang Holy Spirit nga naa diha sulod nimo kung anak ka sa Dios, mao ni siya ang assurance. What is an assurance? Yung gaytag assurance, assurance means certainty or confidence or pasiguro. In Ephesians 1:4, gingani pagsulti sa Ginoo, the Holy Spirit which is the earnest of our inheritance. In Ephesians 1:14, no? Ephesians 1:14. He is the earnest. Ang pulong nga earnest, the word earnest, it means showing sincere and intense conviction. Sincere and intense conviction. Sa ito pa, when God places His Holy Spirit diya sa believer, ang naa diay sa mind o kasing-kasing sa amahan, nga with all, sincero gid siya ba? Sincero siya o grabe ang iyang conviction, ang iyang pagbati, nga tagaan ka og kasiguruhan or assurance nga
Dunag yung kay panulundon. He is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. So, earnest, showing sincere and intense conviction. So, gusto ba sa Diyos, ang Ginoo dili man siya bakakon. No? Nahibalota na. Kung musulti ang Diyos og musaad siya, dili na kinahanglan nga magpakita pa ang Ginoo og proof. Unta, kay di magid siya mamakak sa iyang saad. Pero, nahibalo ang Ginoo ba nga kitang tao, nagkinabuhi ta nga distrustful ta. Naanad ta nga kapila man ko kahigayon na ilad ta, kapila kahigayon nga na disappointed ta. O kanang bata bitaw nga nagdako sa distrust, disappointed, gisaaran, dili tumanon, or doon na ba sa pamilya ba, doon ay gisaligan nga helper ba, niya nangawat, nilakaw, nidagan. Resulta na og kanang kinaiya nga distrustful siya. O mo na nga sa relasyon, importante ra ba na? Magunahuna din siya nga, kining akong bana, kung ano ko ani, bulagan ko ani, kining akong helper, ilaron kay. Ang iyang basis is distrust. Ngano man, mao man na ang iyang nadakan, nasakitan siya makadagan, na ano siya, nahulog siya sa saad nga wala tumana. So ang Ginoo nahibalo ana nga bisag dili na kinahanglan nga ang Ginoo kung musaad siya, iya pag yung tagaan og proof, manumpa pagid siya, dili na unta kinahanglan kay ang Dios sa gingon na nako ang iyang saad tumanon magid na niya. Pero ngano man gyud nga ang Ginoo naghatag pa man gyud siya og earnest. Naghatag pa man gyud siya og kiniyang pasiguro or sa patinga. Aron gyud ka ba, aron ba ikaw ug ako makabaton ba gyud og kasiguruhan ba nga buhaton gid na sa Ginoo ang iyang gisaad? Unsa may particular nga saad sa Ginoo diri? Ang atong inheritance dito sa langit. Oh, muna siya, He is the earnest of our inheritance. Wala patas langit, wala patas langit. Muna hindi masabtan sa uban. Ano masiguro man yung langit mo, nga pumamos langit, pagkasala pa manggali mo. Tungod ani doon na tay saad ang Dios, unya doon na pagipasiguro niya, doon na pagi-earnest niya, showing sincere and intense conviction, unya kanang pasiguro niya, kanang certainty nga gusto sa Dios nga atong mabatunan, mauni mga igsuon ang Holy Spirit. Sa ito pa, pag na ang Holy Spirit nimo, wala na, siguro na yun ang langit nimo. Oh, siguro, He is the earnest of our possession. Sa diyang misaad ang Ginoo ni Abraham, in blessing I will bless thee, in multiplying I will multiply thee. Diingon siya nga, manumpa ko. Unya, ang tao di ay manumpa siya sa ngalan sa masabog pagid niya. So nanumpa ko sa ngalan sa hari. Munang, usay mi unta, manumpa ko sa ngalan sa Ginoo, gididan ta sa Ginoo ana kay usay ra ba bakako ng tao, di nato mahimo. Ningon ang Ginoo nga, nanumpa ko pero wala na may mulabaw nako. Wala na may authority nga labaw pa nako. Sumingon ang Father, manumpa ko sa akong ngalan. Nga ako gyud kang panalanginan. Adi no ta kinahanglan manumpa pa ang Ginoo. Pero nahibaloy lagi siya nga kita nga tao distrustful ta. And so God said siya, this is my earnest. Mao ni akong patinga to assure you that I am sincere and full of conviction nga ako gikang dadon sa langit. Naagi kay inheritance. So, ang atong mensahe, ang mensahe sa Dios para kanato karon, the Holy Spirit is number one. He is our assurance. Assurance of what? Number one, He is assurance of our possession. Ako taman galir, brother? Ako taman. Mahumantag alas 10 karon, di mo mutubag. 7? Okay, alas 7. I have 30 minutes. So, He is the assurance of our position in Christ. Now, what does it mean? Unsa man nagipasabot ning posisyon? Tanawa dire sa verse number 14 to 17. Yun dire. Dire lang ta sa 15.
For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. What is our position in Christ? Number one, we are a beloved child. Anak ka sa Dios. No, dili lang ni ingon nga basta anak lang. Ingon diri, wala niya tatagaay sa spirito sa kahadlok, pero gitagaan ta na sa spirito of adoption where we cry, Abba, Father. What is that Abba, Father? Kanang Abba, Father, mura ba na og sangod ba sa anak ug sa amahan? Nga kanabang nagpakita ba na og intimacy ba? Intimate. Ang uban tawgon na ilang papa, papang. Tawgon nila ilang papag, papay. Tawgon nila, kana nga pulong, sila rang duha anak nagka-sinabot, ug usually, duna na siya background. Ngano man nga papang man, nganong papay may, nganong ang uban dada. Nganong ing ana man, duna na'y history, duna na'y background nga, kanang tamis nga panghitabo sa ilang kinabuhi, nga mauna nga gipadayon kana nga pulong. Kumusulti sila ana with all the connotations sa background nga nagpasabot kana og sweetness or intimacy. Sa to pa ing ana ang Dios na sadyang naa ang Holy Spirit dinhi gusto gyud sa Ginoo nga mabati unta sa iyang mga anak ang closeness ba nato niya ba? Nga mingon tag daddy or papa. O what is that? Naman ko yung mga anak nga dili close sa papa. So, anyway, tingali di, kaya nyo na masabdan, but I hope that God will continue to open our eyes on that area. That God said, so that is our position. We are His child. Then, our position, not just nga anak ta niya, but ingon diri sa verse 17. And if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Now, ang atong position, the assurance of our position, kasi nag-assured na to, nga mao ni ang atong position, ang Holy Spirit. Now, ang atong position, diha ni Kristo nga gi-assured ta by the presence of the Holy Spirit diri nato, it is, my friend, a very prestigious position. Kana bang ang standing ba nato ba? Someday, no? Karon ubos pa man tas anghel, but you know, someday, nagbalik sa Ginoo, we will judge angels. Ingon Andres sa 17. And if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may be glorified together. Unsa ta? Manununod sa Dios o manununod kauban ni Ginoong Jesucristo. Mura pag si Jesus Christ atong magulang, sa kamagulangan nga naatay mapanunod sa Dios. Kauban niya. Tanawa ko na nga pribileyo. Oh, karon sa may standing nimo, kahit ngalita na ili sa atong barangay chairman. Wata na ili sa kalibutan. Pero mga igsoon inigbalik sa Ginoo. Nagi-assured ta nga talagang buhaton gid ni sa Ginoo tungod sa presensya sa Holy Spirit. You are not nobody. You are somebody. Dili lang nga basta-basta lang ka. Kuy, karon lang ni nga usay magmukmuk ta, usay feeling na to, ma-depress ta, usaon man ning ani ra man ko, maot kog naong way mulingi nako. Uy mga igsoon. Dili nga na ang plano sa Dios. Pagka di gyud matukib ang ingon ang Ginoo, mula pa pagkutas anghel. Teoro ni mo na, with our glorified body, with our glorious body, with our position in Christ. Unya, siguro pa na, Pastor, amo ni tuyo anong na ang Holy Spirit. Kay basta na kay Holy Spirit, hulaton na lang ni mo ni. Inigbalik sa Ginoo, you have a glorified body. Not all of us tingali dunay dagan nga crown, but you have a powerful body, glorified body. Unya, we are heirs kauban ni Jesus Christ. Yan, so siguro pa na, Pastor, mura pa tayong nagdamgo ana, muna fairy tales pa na. Kung wala pa ang Holy Spirit dire gibutang nato,
Matawagin nato nig fairy tales lang, fiction. But no, this is not fiction. Heaven is not fiction. The heavenly city, the New Jerusalem, is not fiction. The tree of life is not fiction. Ang glorified body and powerful body, incorruptible body, nga giingon sa Biblia is not fiction. Tinuod na. Ang kamaturan na gitagaan na kag Holy Spirit. Sa siguruhan lang yun, na naani mong Holy Spirit. Kay verse number 16, no? Verse 16, 8, Romans 8:16. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Ang atong espiritu, gibuhi sa Ginoo, o ang espiritu sa Dios, no? Capital S o small letter S. Capital S, the Holy Spirit. Small letter is our spirit. Uy, kita di ay do na tay saksi, sulod na to ang Holy Spirit nga nagpamatuod nga ikaw, ako gyud kang anak. Oh, unsa pay lain nga saksi, pastor? Ang kabaguhan sa imong kinabuhi. Do you have these witnesses inside you? Nga naa ang Holy Spirit diha nimo? Kaya kung naa ang Holy Spirit, higala, unsa mang may tabos kalibutan, langit giga paingon. Bibisan pag-utsaon pa mo, lukso-lukso, ligid-ligid, speaking in tongue, sikad-sikad ka diyan, lukso ka si pulpito, pero kung wala ang Holy Spirit nimo, you're a fake Christian. This is not about kana na ang nilihok yung istorya at daghang mata, maayag mo istorya, maayag mo debate, pero kung wala ang Holy Spirit nimo, di yung ka apil sa Ginoo. Na siguro, pastor ka na pulo na kong ibautismo, bisan pag pastor ka pa. Kung wala ang Holy Spirit nimo, di yung ka labot ni Kristo. Na ingon din yung, the Spirit itself bears witness that we are the children of God. We can fake man, but we cannot fake God. Pwede na ito yung ilaron ng tao, pero hindi na ito mailad ng Diyos. So siguro hagin na, Lord, naabang Holy Spirit na ko. Istorya hagin ginawa na. Kaya ang wala, ingon din, Romans 8:9, ang wala magbaton sa Espiritu ni si Kristo, dili yan ni Kristo. Now let's move on to number 2. First, He is the surety or the assurance of our position. A very prestigious position. Number 2, He is the assurance of God's presence. Position, then presence. Ikadua, presence. Busabot presence nga ang Ginoo naa ba nagkuyog nimo. Tanawa verse number 14. Romans 8, ganina Romans 8:16, Romans 8:17, Romans 8:9 karon 14, no? For as many as are led by the Spirit of God, they are what? They are the sons of God. Kinsang gigiyahan sa Espiritu sa Ginoo? Ang iyang anak. Oh. Now, dahil mga panahon sa itong kinabuhi, nata sa crossroad ba? Sabot crossroad, nagduha-duha ka, nakastunga, muliko pa kaswala, muliko pa kastuom, muliko, padayon pa kasunahan, o mubalik pa ka. You are in the crossroad. Sa may imong buhaton. Mangutana ka. But still, all their answers, all their advices are not enough. Libog ka, di ka kay baloon sa buhaton. Pero salamat, you can always look up. And you can always breathe inside your heart and say, Lord, please lead me. Now, kung wala ka maglakaw sa Holy Spirit, if you're living a carnal life, dili ka makasabot sa leading sa Holy Spirit. Mauna, bisan na ang Holy Spirit nimo, but because you are carnal, dili nimo madunggan, o kung madunggan nimo, di ka kasabot. Pare ba nang uminaw kag radyo, ang frequency, dili klaro ba? Kasabot mo na radyo? FM? Kung ang frequency gali niya, di good matarget nimo, static. Di kayo nimo madunggan. Ngayon di mo madunggan? Wala gyud na igo ang iyang frequency. Wala gyud na insakto ang number. Oh. Mga higala, kung dili ta in tune sa Holy Spirit, musulti siya pero di kakasabot. Mauna nga, nagpataka lang ka sa desisyon sa imong kinabuhi, nagunahuna kag insakto ni, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is death. Nga naman,
tungod kay di man kanya di man ka kasabot. Nga naman, carnal man ka, backslider man ka. Oh, God always use His word to lead us. Oh, He always use godly people to advise us. Blessed is the man that walk not in the counsel of the ungodly, nor sit in and walk it in the sit with the scornful. Kinsa, blessed ang tao nga wala maminaw sa tambag sa mga taong dautan. Kinsa yung paminaw? Ang Holy Spirit, through God's word and advices of godly people. Pero ngano man nga dili man kakasabot, ngano man nagpataka lang man ka sa imong desisyon, ngano man nga nangailad mang uban, ngano man nga scaman kita, ngano man na, gitudluan ba ka sa Holy Spirit nga mo na ibuhaton? Dili na mo iyang leading. Pero ngano man nga nahulog man ta sayop ng desisyon, nga naamang ka ang Holy Spirit, wala ta na in tune niya. Mo na always walk by the Spirit of God. Oh, He leads us. Iyon ang Ginoo. John 14:16-18. And I will pray the Father, and He shall give you another comforter. What is the another here? Another referred to the Lord Jesus Christ. But He said, here is another Jesus. Nga, ipapuyo na ko nimo. He is Jesus Christ in you. Who is this? The Holy Spirit. That He may abide with you forever. I will not leave you comfortless. Dili ko kamo biyaan nga walay ginikanan. Sabuta sa mga orphan, no? Kamo nga naka-experience what it is to be an orphan. Luoy kayo. Na ako'y papuyo sa simbahan, isa na orphan. Si papa, wala siya mama, ito lang siya puyo sa gagaw, himo lang siyang ulipom, susuguon lang siya. Luoy, way mag-atiman niya, orphan. Ingon ang Ginoo, mo adto ko, mo kayab ko sa langit, pero di ta mo biyaan. Naay mupuli nako. The same kind nako. Nga mao ang Holy Spirit. Because dili ko kamo biyaan ingon nga orphan. Naaday mo giya na to. Naaday mo comfort na to. Comfort. Kasabot mo tag say comfort. Anong kinahanglan tag comfort? So kay ni atas sa kalibutan nga gitawag walug sa mga luha. Doon na tay kasakitan. Doon na tay mga sakit nga pagbati. May mga luha sa atong mga mata. Kinsa man kuno diribi, wa mo sukad mihilak. Ako pastor, kung nala ko'y daghang kwarta, di nagi ko muhilak. Pangutanan lang na kwarta, di ba? Hilak gyapon sila. Pastor, kung gwapo nagigkayo ko, kung gwapa nagigkayo ko, kung sugton gikuha na niya, kung maminyo, di nagig ko muhilak. Pangutanan na sila. Nihilak mo lagi gihapon. Mao na nga nagkinahanglan ta og mo comfort na to. Kuy sakit ra bagi kaayo ning masakitan ta. Sakit gi kayo eh. Oh, kamong nakagi man putag batanon. Nya kana nasakitan ta. Oh, kamo kasagaran niyo nana. Nga inyong giampo nga nahigugma na ka kay nagdahom na gikag mo ihatag sa Ginoo. Agkuy kay naamay laing gisugot. Unya gitagaan nimo og gift, agkuy nailhan nimo gihatag man po sa imong amigo di ay. Ang kuy pagkasakit ang ako man hing gift gihatag kisa man hatag nimo si Maria mao dubling sakit. Unya ama ka mo kuha agi sama ama ka mo kuha comfort. Kung wala ka Diyos Ginoo, mo inom ka, maghubog-hubog ka, mamulangot ka, dili comfort. Pero kung naay Ginoo, pagkapnindot yung gayo nga maglakaw ka, kauban sa Holy Spirit. Kung naglakaw ka sa kauban sa Holy Spirit, no, di yung ka manguyab, o dili pa panahon, nga naman, kasakit-sakit lang gina. Tiyaw ni mo na, na ay nagsinaaray na for 4 years nagsina di ta mag-uyab ha pero nagsinaaray na mura gyapon uyab sinaaray na gud karon pagka human nga ni-graduate na silang duwa na sila trabaho tanan nausab ang una-una sa babae mingon mga dili man day ko gustong magminyo nimo 4 years na naputang na tanang pagbati na invest na tanan unya all of the sudden balibaran kinsa may di mo hilak na. Pero asa makamukuha og comfort?
Mangita kag laing babae, di na maka-comfort nimo. Salamat sa Ginoo na ang Holy Spirit. Mo nang giingon dire tungod sa comfort sa Holy Spirit. Ingon diri sa Romans 8:18, for I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Kuy, ang ato dayong mga kasakitan nga ni, kumingking raday ni, di kinigyod makatumbas sa hilabihang kalipay nga ibalos ron niya sa Ginoo. Unsa na, paglaom na, comfort na. Na unsa may assurance na pastor nga may tabo na, maula gini ang Holy Spirit diya nimo. Pero kung wa kay Holy Spirit ay wa kay apil ani. Pero kay naa ang Holy Spirit nimo, kuy ang ato ding luha tungod sa pagpangalagad sa Ginoo, ang atong kasakit ingon sa Ginoo, pahiran ra unya nako imong luha, unya palusan ako ang imong luha sa hilabihang kadako nga himaya. Nga tungod ni ini bitaw nga paglaom no, tungod ni ini nga saad, unya na ang Holy Spirit, mauto hinungdan nga wala nila iksapayan nga sila pamatyon, nga sila pirituhon, nga sila lumsan, nga sila gi-crucify ang uban, sila gimartir tungod silang wa na to nila gisapayan, tungod kay nagbaga ang ilang hunahuna o kasing-kasing ining saad sa Ginoo. Unya naanay pasalig ang Dios, naanay patinga ang Ginoo, ang presence sa Holy Spirit. Kung kita din mapuno ni ini nga hope, akuy, di ta mo undang sa panahon sa problema. Di ta mo undag simba, di ta mo undag soul winning, di ta ma-discourage kung wala pagitubag nga itong pag-ampo. Nga naman, naanagay assurance ang Diyos, ang Holy Spirit. Now, lastly, so first, the Holy Spirit is our assurance of our position, a very prestigious position. Number 2, He is the assurance of God's presence. Na ang Ginoo, kuyog niya nimo. Unya, the presence of God brings hope. It fills our heart with hope. Na ang hope, gikinahanglan ni comfort sa panahon sa atong problema. Fill your heart with hope. Fill it with hope. Ang kasing-kasing nga mapuno sa paglaom, bisan na ay problema, mo katawa gihapon siya. Nga naman, ani man gud ang paglaom? Ang paglaom nagtanaw sa unahan. Ang karon, sakit. Ang karon, disappointment. Ang karon, kininang frustration. Kumututok ka karon, kapoy, sakit. Unsa pa, kaguol. Pero, naman kay paglaom, tanawon nimo ang unahan. Pag tanaw nimo sa unahan, wow, pagkanindot sa unahan. Sige lang, wa pa ko'y anak karon. Pero nakita na nako sa unahan na ako'y anak. Ihatag sa Ginoo. De, unsa man, mabuhi ang imong kasing-kasing. Kaya ang Ginoo ra ba no? Gitawagan niyang wala pa diha. Tawra ang Dios. Tawgon gali sa Ginoo ang wala pa diha. So apa ka nga tao, gitawag na ko ka sa Ginoo. Wala pa ka na tao ha. Nganong gitawag naman ka sa Dios? Kay nahibalugid siyang mataw ka. Sige, nagbuot. Muna nga, punahin mo ang kasing-kasing sa paglaom. Ang paglaom rabano, mora bagid ni mudaog sa depression. Mora ni mudaog sa present nga suffering nimo. Pero walay paglaom, na, malunod kas mga luha. Pero bisag maghila ka, mukatawa ka nga para nila mura kag buang. Pero kung ni katawa man ka, kay nakita na nako ang paglaom nga saad sa Ginoo. Fill your heart with hope. Fill it with hope. Kamong mga medyo nag-uul sa inyong mga naong, fill it with hope. Someday, pagkanindot. Kamong nga magulanon, o sa inyong kagulanon, fill it with God's promises, with hope. Now, lastly, madugay kita ato ng pabilin ta diha. Ikatulo, katapusan. Wa kitay panahon nga ikuan pa ni. Pero ikatulo mao ni. And I believe mo di gikinahanglan kay nato karon. The assurance of His power. Ato ta chapter 8, Romans 8, taghan gani. The assurance of His power. Sugod ta diri sa verse number 1. Power of what? Power unsa man nga power pasabot diri.
Power in winning souls. Yes. Power to serve. But ang power nga gihatagaan og pagtagad gyud sa Romans chapter 8 verse number 1, power to overcome sin. Power to overcome temptation. In chapter 6 ni ini, chapter 6 ba ni? Grabe ang giingon ni Pablo diri. Chapter 7. Sa chapter 7, chapter 3 ani, we are nahimutang matarong pinaagi pagsalig ni Christ. Diba? Chapter 8, chapter 5 padayag dia ang kamatayon ni Christ, ang love ni Christ. In chapter 7, sa Romans chapter 7, diri ang struggle sa sala. Nga ningon si Pablo, gusto kong bumait pero di ko magawa. Nahibalo ko unsay maayo, pero my knowledge about what is good is not enough for me to do what is good. Gani iyon siya, napay gusto na kong buhaton nga maayo, pero nahibulong ko, sala mahino na akong nahimo. There is a struggle within me. Di ba, nahibalo man taon say sala? Pero nga nung mabuhat man tag sala. And he said, oh, wretched man that I am. Pagkaalaot ako. Igala, kinsa man din nangandoy, nga mudaog ka sa tentasyon sa imong kinabuhi. Kinsa man diri nga nanghayhay, nangandoy, unsaon man ako nga madaog gid na ako ni akong bisyo, madaog na ako ni ako sala, madaog na ako ning tentasyon. Kay kung tinuod kang anak sa Ginoo, usahay mailad ka sa pagbating masalanon, unya pag mahulog ka sa sala, magguol gyud ka higala. You feel guilty, you feel unclean, there is uneasiness, and you're not happy. So somehow you're not happy. Lingaw-lingaw ka, the more you will not be happy. Until nga maghinulsol ka, Lord, hilak na pud ka. Pagkasunod simana o sunod bulan, mura gyapong salaa, nahulog na ka, Lord, inganin na lang bang akong kinabuhi? Kung nangandoy ka og kadaugan sa tentasyon, higala paminaw, ang Holy Spirit mo, imong gikinahanglan. Ang power sa Holy Spirit. You cannot find victory against sin and temptation apart from the feeling of His power. Never. Wherever you go, you can mahibalo, pidi kang mahibalo sa tanang prinsipol, sa tanan nga gitudlo, sa tanan nga lison sa Biblia. Pidi nimo nang mahibaw ang tanan. Masulod sa imong utok, may ka mo tudlo. But if you are not filled with the power of the Holy Spirit, mapildig yung ka sa temptasyon. Mapildig yung ka sala. So kita, daghanatag na hibawaan nga doktrina. Pero kung dili ka puno sa gahom sa Holy Spirit, sukamod yung ka kanunay sa sala. Now, kitang malaki, unsa may atong kasagaran kasukamukuran sa sala, wailain ang babay. Now, say, magunahuna ta kung maminyo ko, masulbad na gini problema. No! Bisan pag naa kay asawa, there is still that flesh nga mutintal nimo, nga mutanaw sa laing babay. Amin ba, mga minyo? Or wa nagig ka, pukus nagig, imong asawa nagig, naong si mong asawa na lang yun. Uy, sa pag-usaon niyo, pagpagwapa, mga misis, kining mata sa tao, sumhan gid ni. Muna kung magunahuna ka nga magpagwapa gid ko pirmi, lagwapa gid kayo, aron nga akong asawa di, akong bana di na mo tanaw sa lain, sayop gid ka. May pag ang imong buhaton ani, you spend time with God, pray. Unya iampo imong bana. Unya kung imong bana galino, wala nagbasa Bible, wala nagampo, wala na active sa simbahan, muna na panahon na peligro na. Bisan pa kung sa pagkakasiksi niya, pero kung ang imong bana layo na sa gahom sa Holy Spirit, mahulog gina sa sala. So sa may kinahanglan na to ani, ang power sa Holy Spirit. Tanawa ra gyud sa pag-ingon diri. Verse number 1, ingon diri. There is now no condemnation to them which are in crisis. Kinsa man tong wala na condemnation, who walk up not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ hath made me free from the law of sin and death. Kinsay nagpahigawas nato sa balaod, sa salawg, sa kamatayon?
ang Holy Spirit. Kay ang dili mahimo sa akong unod, ang dili mahimo nako. Ngano di man nato mahimo? Through the weakness of the flesh. And it was weak through the flesh. Ang dili nako mahimo. Ngano man? My spirit is willing, but the flesh is weak. That's true. Pero ingon pa diri, ang dili nako mahimo tungod kay weak ang akong flesh. Nahimo nako gipadala sa Dios ang iyang anak, unya gipatay niya ang unod, that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh but after the spirit. Kinsay nakasunod sa balaod, kinsay nagbinuutan, dili tong through the power sa unod, dili sa iyang resolve. Mga higala, kining atong resolve ba? Kining resolve, di nagiko. Ingon patag, may usahay pa, may patag, mortal pa, matay pa ko. Mungana pa kita, di na yun, bahala pa, di na yun. Bisa kong sound pa ni mo, paniguro. Bisa kong sound pa ni mo, di na yun ko. Wa, kay gahom sa unod. Wa, kining atong unod, no? Bisan gamay. Wa, gyud ni siya'y gahom nga mudaog sa sala. Munang ayaw gyud mo og ayaw gyud mo salig sa unod nga kini akong bana buutan ka ini bisan pa kinsang bayana mo dulan ni di na gini matintal. Kini ako Bible student ko kini akong anak ko kuan kay ni kana ang secured kay ni kuyog ni lalaki Bible student ko nang lakiha gyud di gina sila matintal. Ayaw kay ang unod mga higala kauban ginasala. The only way to be protected and to overcome sin and temptation is only through the power of the Holy Spirit. Ingon diri sa verse number 5. Kay sila nga naa sa unod, nagunahon unod nun. But sila nga naa sa espiritu, nagunahon diya sa espiritu. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Basi gubot na imong utok tuong kay ang imong unahuna unod nun. Adili kay basid, mao gina. Unya sila nga nasa unod cannot please God. Apan kamo wala na diya sa unod, apan diya sa espiritu. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit, okay, there is number 11. But the Spirit of him that raised Jesus from the dead dwell in you. He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. Therefore, brethren, we are debtors. Dili na ta sa kanang debtors kining utangan nga gikinahanglan jud kong magbuhat sa unod, magkinabuhi so dili na ngano man. To live after dili ta utangan nga required kitang magkinabuhi unod nun. Dili na ngano man gipatay na ang unod pinaagi sa gahom sa Holy Spirit. Unya ingon diri. But if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit mortify. What is that mortify? Kill the deeds of the body, the works of the flesh, ye shall live. So, ang putpasabot lang ani maigsoon nga, wa gilaing paagi nga ma-overcome na to ang sala. Through the power of the Holy Spirit. And let me close. Unsaon man na to? How to have His power? Maigsoon, ang power sa Ginoo is available tungod kay naa na ang Holy Spirit diha nimo. Pastor, naa naman lang yung Holy Spirit na ako. Ano kuno na akong pilde? You are not filled with His power. How to be filled? Pray. Spend time with Him. Read the Bible and pray. Be specific in your prayer. Lord, kini akong una-huna, Ginoong yawanon gyud kaini. Kini akong unod, Ginoo nga palaibog gyud kaini. Kini akong dila, Ginoo at yawit-witan gyud ni. Ginoo kining akong bisyo sa una, Ginoo magbalik-balik gid sa akong una-una, kalami gigayo mo inom. Lord, tabangi Ginoo, patyan ni Holy Spirit. Pray. Pray. Be specific. Di ba kung magdaota, dili na bisag kung salit tambal atong imnon, dili man pwede. Kung magdaota specific nga atong tambal. Kung asang dapita ka week, sa may kitang mga lalaki, babae, okay, pray, Lord, tabangi ko Ginoo. Karong adlaw Lord. Dili ni one time. Dili ni kausas sa kabulan. No, every day. Every morning, every afternoon. Usahay gali, if you are so weak, mga igsoon, every moment, Holy Spirit, please, hawiri ko Lord.
Hawiri ko, Lord, tabangi ko, Ginoo, kung magulanon kay ko, Lord, nahigugma ko ining bayhanay, no, pero naibog ko niya, Lord, pero di pa insakto ni Lord, dili sa unod ni Ginoo. Holy Spirit, saan ako pagdaw ka ni, di ko kadaw ka ni. Lord, tabangi ko, Ginoo. Hala, hilak na doon niya. Lord, tabangi ko, tabangi ko, tabangi ko, tabangi ko. Be filled with His power. Ay, kung mangutana ka karon, kung ang imong experience karon is always defeated, na namang Holy Spirit unta nako, usay magduda pa ka anak baka kus Ginoo, ano nga pirmi ko kasala? Ngano pirmi ko pildi? Anak ka sa Dios. Galing lang dili lang kapuno sa iyang gahom. Hangyo asya. Hangyo asya. The Holy Spirit is the assurance of our position. He is the assurance of God's presence, and He is the assurance of God's power sa atong kinabuhi. Oh, how we need the Holy Spirit. Without Him, zero kita. Wala kita dyan mo. Walay kaluwasan, walay assurance, walay power, walay presensya sa Diyos. Pero salamat sa Ginoo, niya ang Holy Spirit. Kung imo siyang gidawat. Kung wala pa nimo ang Holy Spirit, dawata siya karon. Sa ligi si Jesus Christ. Let's pray, Lord. Salamat kayo. Salamat, Holy Spirit. Salamat sa imong grasya. Salamat sa imong gawom. Tudlui kami, Ginoo. Tudlui mi. Nga kanunay mo salig nimo. Kanunay manghangyo nimo. You are our power. You are God's presence in us. And you are the surety of our salvation and our inheritance. We praise your name, Jesus. And Holy Spirit, you are Jesus in our heart. Thank you so much. In Jesus' name, amen.